titiyak na tuwid ang tinatahak na daan ng hukbong dagat ng Pilipinas base sa kanilang Sail Plan 2020, mahigpit itong minomonitor ng kanilang Center for Naval Leadership and Excellence. Ano nga ba ang function ng kanilang tanggapan at ang role na kanilang ginagampanan sa kabuuan ng Philippine Navy? Alamin natin yan sa pamamagitan ni Captain Armil Angeles, Director ng Center for Naval Leadership and Excellence sa panayam ng ating katropang si Jessie Alayon sa programang AFP Alert sa DWDD, ang radyo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Siyempre po, we are so very fortunate enough sapagkat ang isa po sa magiting na opisyalis ng Philippine Navy, narito po ang ating pong guest ay walang iba kundi si Captain Armil M. Angeles, Captain, ibig sabihin Colonel, di po ba, ng Philippine Navy. Siya po ang Director ng Center for Naval Leadership and Excellence. Magandang gabi po sa inyo, sir. Ate Jess, maraming salamat for your introduction. Magandang gabi rin sa iyo. At nais ko ring batiin ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Of course, ang ating mga tauhan, ang ating magigiting na Marines at sailors ng Philippine Navy. Magandang gabi sa inyo. Sir, Yes, ano sir. po ba? What is the role of your unit or office in the whole operation of the Philippine Navy? Yes sir, Ate Jess. Actually, yung aming opisina, katulad ng nasabi mo, Center for Naval Leadership and Excellence, itong opisina na sa madaling salita ay opisina ng strategy management ng ating Navy. Opo. Kami po ang in charge sa pag-manage ng implementation ng Navy's developmental strategy na tinatawag nating Philippine Navy Strategic Sail Plan. Aha. Maaari pong isipin natin, bakit sail plan? Oo nga. Kasi nga po, Navy po tayo po ay nasa dagat. Ang tinatawag po natin sa ating strategic plan, sail plan. Katulad naman po nung sa Army, ang ating mga kapatid sa Philippine Army po, ang tawag sa kanilang strategic plan ay Transformation Roadmap. Opo. At ang ating mga kapatid sa Air Force, gumagawa rin po sila ng tinatawag na Air Force Flight Plan. Aha. Opo. Ayun. So, ang Navy po tayo sa dagat, sail plan po tayo. Yun. Kasi sail no? Sail plan. Tayo bumabiyahe sa dagat. Mabiyahe sa dagat. At ano ba yung relevant services na nire-render po as a Philippine Navy unit or office? Actually, Ate Jess, ipaliwanag ko muna yung strategic plan as part ng tinatawag nga nating sail plan ng Navy. Ang strategic plan po kasi ay mga choices para ma-position ng Navy para magkaroon ng mas maganda at mas aktibong paglilingkod sa ating mga kababayan. Ang strategy kasi ay isang plano ng mga gagawin para kung ano yung gusto nating ma-achieve sa future over the long term, mga goals natin over the long term. So meron po tayong tinatawag na PN Sail Plan. Ito yung ating strategy. Ito po yung minamanage ng aming opisina. Ang sail plan po ay nag-outline ng mga aksyon at plano para ma-improve ang aming organisasyon. Nag-i-introduce siya ng mga pamamaraan na mas maigi, ma-improve ang aming current practices, ina-align yung mga sistema na mayroon kami, at inaayos yung mga inefficiency na tinatawag sa Philippine Navy. Ito po yung main activity ng aming opisina. Nakapokus po kami para magawa ng sail plan. Of course, nakatutok po kami doon. Committed po kami sa good governance and transformation. At para magawa po yon, kami po ay nagtatrabaho kadikit ang aming command team, ang aming flag officer in command na si Admiral Milian, ang kanyang mga staff sa Headquarters Philippine Navy, at ang lahat ng mga units po ng Philippine Navy to ensure alignment of the initiatives in support of our sail plan. Aside from managing our sail plan, our office also contributes sa realization ng aming objective of highly competent and motivated Navy professional. Through our Leadership Development Initiative,
Ang CNLE po ay tumutulong para palakasin ang culture of leadership excellence ng aming mga sailors, ng aming mga marines, at ng aming mga civilian na personnel. Kami po ay nagkakandak ng 7 Habits of Highly Effective People at ang aming monthly Philippine Navy Governance Forum Series ay tumutulong upang ma-improve po ang aming leadership sa Navy. Also, Ate Jess, no? Ang opisina rin po namin, ang secretariat ng aming tinatawag na Philippine Navy Board of Advisors. Ito pong Board of Advisors na to, puro po mga civilian ito Okay. na nagre-represent ng lahat po ng sector ng ating society. Opo. At tumutulong sila po, nagbibigay po sila ng tinatawag na third-party perspective para maisulong po natin ang ating safe plan. They provide us with external perspective that we need to ensure that our sail plan continue to serve the interests of our maritime nation. Yun po ang aming trabaho sa aming opisina. Okay. So, paano sir ang yung minomonitor nyo po para siguradong to ensure na talagang yung objectives nitong sail plan ay ma-meet nitong mga units or offices? Tama po yun, Ate Jess. Ang opisina po namin as part ng kanyang unang primary na trabaho na pag-implement ay yung pag-monitor din po. At actually, minomonitor po natin ito sa pamamagitan ng isang tool na tinatawag nating balance scorecard. Apo. Kasi yung sail plan po, Ate Jess, mahati mo siya sa dalawa. Meron tayong tinatawag na strategy formulation. Dito po sa pag-formulate ng strategy, nandito po yung vision, yung mission, at yung charter, yung core values po ng Philippine Navy. Pero ito pong charter statement na ito, kailangan pong i-execute. At ang nagli-link po sa execution ay yung tinatawag nating balance scorecard na nagmula naman po sa strategy map. Yung balance scorecard, doon po nakalagay ang mga targets, ang mga measures at ang mga iba-ibang inisyatibo para magawa po yung mga kailangan gawin sa sail plan. Ito po yung minomonitor namin. Nalalaman po namin kung ano ang ginagawa ng mga bawat unit na responsable para po isa-isang magawa yung mga inisyatibo na ito. At ito po yung aming nire-report sa liderato ng Philippine Navy. Ngayon po, kung meron naman pong mga inisyatibo na hindi nagsusulong para marating po yung mga different objectives, kami rin po yung nag-e-evaluate, nag-a-assess ng mga initiative kung kailangan po siyang palitan o kailangan pong ayusin para po magawa namin maisulong po yung mga inisyatibo sa mga bawat taon na daraan patungo sa 2020. Ayun. Okay. So, may mga tinatawag na reporting or how do you go about it? May mga meeting po with the different offices? Opo, sa level po ng Navy, nagkakaroon po tayo ng monthly sail plan meeting. Ito pong meeting na to, ang uma-attend po rito, sinatawag nating mga sail plan officers. Bawat unit po kasi ng Navy at mga staff, meron po tayong sail plan officer. Actually, on the ground, sila po talaga yung nag-i-implement. Malaki po yung kanilang trabaho. Sila po talaga yung nagsusulong para gumalaw. Gawin ng unit yung iba-ibang inisyatibo patungo dun sa mga objectives. So, kailangan po yung opisina namin, lagi po namin silang minimit every month, twice a month po, to be exact. Nagkakaroon din po kami ng quarterly review, semi-annual review at annual review po ng aming sail plan. At of course, every command conference po ng Navy kung saan uma-attend ang liderato ng buong hukbong dagat ng Pilipinas, nire-report po din namin sa kanila kung ano na po ang nangyayari sa aming sail plan. Oo. Ayun ang sinasabi natin, talagang very interesting ang ating pong topic ngayon. Ano? Pero medyo bibitinin muna natin sila, sir, ano, na ating pong mga pinag-usapan regarding sail plan ng Philippine Navy. Atin munang kumustahin sa mamagitan po naman ng ating acting deputy ng Public Affairs Office ng Philippine Navy, Lieutenant Tapayungayong, ang mga kaganapan update mula po naman sa kabuuan ng Philippine Navy. Ang opisina namin, para ma-maintain yung aming trabaho, yung performance, meron kaming teamwork.
Okay. Meron kaming teamwork. Importante po yan sa Maliit kami, pero napaprioritize namin kung ano yung mga trabaho na kailangan gawin. Aha. Alam namin na we have to work together, keep our acts together so that we can meet the objectives that we have set for. Kasi alam natin na sa dinami-rami ng activity, there is a danger na mawala tayo dun sa ipo-ipo ng mga trabaho sa araw-araw. Oo, Ate Jess, alam natin kung ano yung mga dapat nating i-prioritize. Ang tawag natin dyan, big rocks. Yes. Yung mga malalaking bato na dapat unahin. Of course, bukod doon na pinagmimitingan namin, ang mga tao ko, pinipilit naming i-capacitate. Okay? I-capacitate, pinapadala namin, lalo na yung mga civilian personnel at ang mga EP sa iba-ibang mga training Apo. dito sa Pilipinas para sila'y matuto at mas maging maigi ang kanilang pagpe-perform sa kanilang mga trabaho. Doon naman sa mga Navy officers, yung binanggit ko kanina na sail plan officers, of course, ini-encourage din natin sila na umattend ng mga training. Yes. Katulad nung tinatawag na boot camp, no? May mga boot camp kasi yan. It's about management of the strategy. So, doon pa lang na-equip na sila para mas maigi nilang ma-implement, ma-manage, ma-execute yung ating strategy. Bukod po dun sa function ng opisina ng strategy management, yung function po na yon, Ate Jess, pinapadala namin yung priority yung mga sail plan officer at yung mga magiging sail plan officer. Okay. So, meron tinatawag na boot camp. Pinapadala natin sila dito lang naman sa Pilipinas yun, kasama yung mga iba-ibang national government agencies, mga LGUs, na meron ding sail plan na tinatawag. Doon sila natututo kung paano i-manage ang sail plan. Ito ay isang strategic management tool na ginagawa sa isang buong organisasyon para tungo sa pangmatagalang development. Yun yung PGS. So ito yung sail plan, nag-undergo tayo. 4 na stage to, Ate Jess. So 4 na stage, nagsimula tayo sa unang stage 2008. At natapos natin yung pang-4, ito lang taon na ito, April 2014. Ang Navy, ang na-reach niya yung institutionalized status. At tayo ay na-awardan sa isang public revalida ng tinatawag na Gold Trailblazer Award for Good Governance. Yes. Kasi itong institutionalized, dapat marami kang breakthrough. Ito yung mga breakthrough na yung mga, ano ba yung definition ng breakthrough? Ang breakthrough ay, so dahil maganda yung naipakita ng Navy dun sa revalida na yon, bukod nabigyan tayo ng Trailblazer Award, at nabigyan tayo ng pinakamataas na grade, 9.7 out of 10. Wow. Diba? Oo, 9.7. Kung 0.3 na lang, perfect na natin. Yes. O, yun ang may pagmamalaki nating accomplishment ng Navy. Isa lang yon. At pangalawa, yung ating pong modernization program, yung ating mga equipment, before 2020 ay, kumbaga, makakamit na po natin. yes, Ate Jess, kasama yan sa ating sail plan, no? Yung pag-procure ng up-to-date naval capability. At of course, suporta ng ating pamahalaan, bukod dun sa budget na ina-appropriate para sa atin, nakakatanggap din tayo ng iba pang source of fund sa mga ating kaalyadong bansa, sa ibang departamento, para maisulong naman yung pangangailangan natin in terms of capability. At of course, I would like to report to you na through our sail plan, yung capability perspective, nakabili na tayo ng mga bagong barko. Of course, yun nga, Ate Jess, no? Yung future plan natin, naka-embed na yun sa sail plan. Nais ko lang sabihin sa ating mga nakikinig na in terms of our immediate plan for next year, ang aming pong opisina ay nakatutok dun sa pagsali ng inyong Navy sa tinatawag na Islands of Good Governance. So, ang Navy po natin ay gustong maging isang Island of Good Governance. At para ipakita na tayo nga ay Island of Good Governance, kailangan po nating makamit next year. Ito po, i-increase na naman po yung ISO certified units. 10 na nga po 10 na, no? Meron pa po kaming 4 na nakalinya. Okay. So, na-meet na po namin ito. Also, kailangan po din naming ma-fully operationalize ang 3 Philippine Navy Research and Development Units.
Yun nga po, marami na po tayong tinatawag na breakthrough. Yes. Mga breakthrough. Yun po ang nagko-contribute dahil sila po, yung mga breakthrough na po yun, ang nagko-contribute para ma-attain po yung mga iba-ibang objectives. Natin na nagagampanan po yung mga objective, na nakakamit po yung mga objective. Yung mga tao po natin, nagkakaroon sila ng tamang training, nagkakaroon sila ng tamang motibasyon para in terms of housing, yung mga programa po para sa mga pamilya nila pag kung sila magre-retire, para maging motivated sila. So yun po ang isang portion na nagko-contribute dun sa aming sale plan. Pero ang isa pong napakalaki nagko-contribute dito, Ate Jess, ay yung liderato ng aming Navy. Yes. Sila po yung patuloy na nagko-commit, hindi na po binabago yung sale plan. Opo. Ito po yung isang breakthrough Oo. Yung isang incoming leader, yung aming flag officer in command, hindi niya siya mag-iisip Oo. ng kung ano bang Ipapatuloy na lang yun ano pa bang regardless. kasi nagbago na tayo from a legacy Navy. Oo. 'Di ba? Ito ang isang leader na ito ang ako. Oo. Nakapokus sa kanya, hindi na ganoon po ang ating Philippine Navy. Ang thinking po ng mga Navy natin kasama yung ating mga junior officer, strategic na po tayo. Oo. Ganun po yung ating sale plan. So, ang contribution po ng ating liderato sa kanila po is to continue to sustain yung ating sale plan. Yung bawat individual naman po sa amin, ako po, si Lieutenant Payongayong, is yung aming commitment. Yes. Yung commitment na gawin ang aming dapat gawin to the best of our ability kung anumang posisyon nandun kami at eventually makakontribute kami dun sa bigger picture, yung aming strategy. Tama-tama sir, nabanggit mo yan, no? Kasi every time sir na nagkakaroon po ng bagong flag officer in command, isa po yan sa nagiging nagiging katanungan natin maapektuhan ba ng bagong flag officer in command ang ating sale plan? Actually, hindi na, Ate Jess. In the sense, lalo lang niyang mapapabilis yung aming mga inisyatibo. Pinapaigting lang niya po. Kasi yung balikan natin yung sinasabi kong workshop sa Tagaytay noong 2006. Opo. 5 po doon na nag-participate sa workshop na yon, naging flag officer in command. Okay. At sigurado ako marami pa na nag-participate doon ang magiging flag officer in command. So, Okay. makikita natin sila yung gumawa ng strategy, Oo. sila rin yung mag-i-implement. So, napakaganda po, Ate Jess.